Eto, sabi niya, hanggang ngayon, madalas pa rin akong nakikipag-usap sa aking ama. Ay, grabe ka na talaga, Marcos. Ang lakas at tuyopak mo. Ang lakas at tuyopak ni Marcos. Nabiri mo ha. Meron siyang video. Ay, naisin ko ba rito? Wait lang, titignan ko ha. Sana nandito pa sa ano ko. Sana nandito pa sa cellphone ko. Puta na. Guys, tawa ako ng tawa. Tawa ako ng tawa na parang ang nangyari, gusto niyang mag-adjust yung bagyo sa atin. Gusto niya na magkaroon ng schedule yung bagyo kapag papasok sa Pilipinas. Sabi ko, anong klaseng utak ka meron? Wala na ata, nabura ko na. Sayang, pero sinabi niya talaga yun, guys. Mga banatero, sinabi niya yun. Na dapat daw, eto daw kasing bagyo ngayon, wala na daw schedule pag pumapasok sa bansa natin. Putay na, kailan ba nagkaroon ng Pag-asa nga walang schedule eh. Pag-asa nga hindi alam kung kailan pumapasok ang bagyo. 'Di ba? Hindi nila alam kung kailan o anong oras. Itang na ikaw gusto mo magbigay ng schedule yung bagyo sa iyo, lakas ng tama mo, pre. Ang tindi mo. Ang tindi mo doon. Iba ka sa pagkabangag ng iba. Ito yung sinabi ni Atty. Rowena Guansong. Tanong ko lang sa mga adik. Kapag mabuwabatak kayo, ay nakakausap nyo rin ng tatay nyo. Ay, gago ka talaga, Atty. Rowena Guansong. Tanong ko rin kaya dito sa amin yan. Ang dami din dito eh. Dito sa Tagaytay may mga paglalabas ako ng bahay, may mga nag-aabutan dun sa dun sa baba Oo, minsan nandito ako sa rooftop, tanaw ko eh, nasa tuktok kami ng bundok eh. Tanaw ko eh. Tanaw ko eh. Nag-aabutan na naman yung mga walang ya dun sa sulok hindi, tatanong ko yan sa mga adik. Baka nga talaga baka nararanasan talaga nga nila yan na kapag suminghot, makakausap nila yung mga mahal nila sa buhay na namayapa na. Hayop!